Paano ba maging handa sa pera ngayong 2024? Here are 9 ways para mas maging magaling ka sa paghawak ng pera mo sa paparating na taon. Number 1, maging intentional sa paggastos ng pera mo. Isipin mo ang bawat oras ng hirap mo sa trabaho, hirap ng pagko-commute, at lahat ng stress na meron ka. Alam na alam mo, sobrang mahirap kumita ng pera. Bakit ganun? Ang bilis mong gastusin ang pera mo. Kung gusto mo maging angat sa iba, bago ka maglabas ng pera, dapat maging intentional ka sa paggastos mo. Hindi pwedeng gastos dito, gastos doon. Kung gusto mo talagang makaipon at significant na ipon, dapat alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Hindi pwedeng naubos ang pera mo nang hindi mo alam kung saan ito napupunta. Kung nasa ganitong sitwasyon ka, ngayong kailangan mo nang simulan ng pagbabudget at pagtatrack ng pera mo. Kung hindi mo ito gagawin immediately and consistently, mauubos ang pera mo. Kaya ngayon pa lang, mag-download ka na ng app at itrack mo lahat ng gastos mo. Number 2, stop buy now pay later. Huwag ka ma-hook sa buy now pay later na no interest. No interest lang ito if you pay on time in full. Pero kung hindi mo kayang bayaran ito on time, malaki din ang interest na babayaran mo. Alam na mga kumpanya na at some point madi-default ka sa payment mo at kikita sila sa'yo ng malaki. Kung pumasok ka sa buy now pay later, malaking indication na hindi mo talaga afford ang binili mo. Dahil kung afford mo ito, you'll be able to pay this in cash. At di mo i-risk yung possibility na mapatungan ka nila ng malaking interest. Actually, study shows din na ang mga gumagawa nito ay malaki ang chance ng overspending. And when that happens, imbes na makaipon ka, ikaw pa ay malulubog sa utang. Number 3, inflation budget. Ang year-to-date inflation rate ng Pilipinas ay 6.6%. Ibig sabihin, ang taas na mga bilihin ay umaabot sa ganyang porsyento. Kung hindi tumaas ang sweldo mo ng 6.6%, ibig sabihin kung ano yung nabibili mo dati, hindi mo nakakayaning mabili ngayon dahil bumaba ang purchasing power mo dahil sa inflation versus sa sweldo mong hindi tumaas. Ano ibig sabihin nito? Dapat i-factor mo ang inflation sa pagbabudget mo. Kung hindi tumataas ang sweldo mo, panahon na para mas lalong mamaluktot at mag-focus lang sa mga kailangan mo at tigilan ng mga luho. Panahon na din para mag-isip ka lumipat sa trabaho na magbibigay sa iyo ng taas ng sweldo kada taon to fight inflation. Dapat din at this point, mag-isip ka ng mga side hustle or additional income para hindi ka matalo ng inflation. If tumaas naman ang sweldo mo ng 6.6%, pero because of inflation na 6.6% din, in reality, hindi ka talaga nag-benefit kasi yung tinaas ng sweldo mo, yun din ang tinaas na mga bilihin. So wag isipin na porke tumaas ang sweldo, ibig sabihin mas madami ka nang mabibili. Instead, mag-aim ng increase ng income yearly versus sa inflation rate. Number 4, pay attention sa mga online purchases mo. Napakadali na ngayon na mag-shopping as long as hawak mo ang phone mo, kahit nasaan ka pa, makakapag-shopping ka, which is more dangerous because it's very easy. Versus dati, makakapag-shopping ka lang when you go physically dun sa store, which hindi mo naman laging ginagawa. Definitely not every day or every time pumupunta ka sa mall or sa store para mag-shopping. Kaya sa panahon ngayon, dapat we are more cautious sa pag-shop natin online. Maging cautious din tayo sa social media because malaking factor ang mga social media influencers sa TikTok, sa IG, FB, YouTube, etc. na mga purchases natin. Be mindful of what we consume in social media because they influence us na pumunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok store at kung saan-saan pang online store para bumili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan.
Number 5, if you can afford to buy a house now, don't wait. Kung based sa calculation sa income mo, you are confident, again, confident ka dapat to purchase a home, do it and not wait. The more you wait, the more na nagtataas ang mga presyo ng lupa, bahay, construction material, labor, loan interest sa pag-ibig or sa bangko, at kung ano-ano pang tataas na makakaapekto sa'yo. The more you wait, mas malaking pera na ang ilalabas mo. So kung confident ka that you can afford the house and you can pay it off at di ito mafo-foreclose, buy that real estate investment now. Tandaan, ideally, dapat hindi lalagpas ng 25% ng income mo ang house payment. So ensure that you do your math right. It's a great time to buy real estate now if you can afford it. Number 6, bayaran ang mga utang. Ang pagbabayad ng utang ay freedom. It will free you from responsibilities, stress, problem, at kung ano-ano pa. Ang laki ng interest na sinisingil sa atin ng mga credit card companies, bangko, loan apps. Kung hindi natin sisikapin na bayaran ang mga ito, tayo ay malulubog lang sa kakabayad ng interest. Kung kayo ay may utang, siguraduhin na i-pay off ito ng paunti-unti hanggang matapos nang makalaya ka sa malaking interest na sinisingil sa'yo. Marami dyan hindi alam na sa interest lang lahat na pupunta ang binabayad nila. At sa totoo, di talaga sila nakakabawas sa actual na inutang nila. Kaya siguraduhin mo na kung may sobra ka sa kita mo at may utang ka, ibayad mo yan para maging utang-free at stress-free ka. Prioritize paying all your debt. Number 7, emergency fund. After mong bayaran ang mga utang mo, continue to build on your emergency fund. Make sure mo na this is around 3 to 6 months worth of living expense mo if empleyado ka. Pero kung ikaw naman ay business owner or entrepreneur ka, dapat meron kang safety net of around 6 to 12 months worth of your living expenses. Your emergency fund should be able to save you from the rainy days. Your emergency fund should be your go-to at hindi mangutang uli pag may mga unfortunate life events ka or may mga emergency ka. Number 9, don't stop investing. Regardless of age, continue to invest. Maraming tao ang takot mag-invest, pero walang mayaman ngayon ang hindi nag-invest. Ang mga mayayaman nga ang namimili ng mga investment when the prices are down and when the rest of the world is fearful. Kasi ito yung panahon na mababa ang presyo at mas marami silang nabibili sa pera nila. Ang mahirap, sale lang sa online at sa mga mall ang hinihintay na mag-sale. Pero ang mayayaman, sale na mga investments ang inaabangan nila. Kaya never stop investing. Your future self will thank you. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!